Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising! Gising sa mainit na November 30. Welcome mga kaibigan sa paborito ninyong programa, Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga City Radio Philippines Network. Number 2 sa buong Western Mindanao. Kasi lahat sila number 1, nagsisiksikan. Halos magkalaglagan na sila at sabi giging number 1. Busy tayo kahapon, grabe. Kaya nagpatugtog muna tayo habang ina-adjust natin mga kaibigan yung aming frequency. Alright. Assalamualaikum. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Central Mindanao, Sabah, Malaysia, Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Ito po nyo balingkod Alas Hinton nagsasabing isang mainit na Miyerkules sa ating lahat. Makakasama natin mga kaibigan yung PIO o Public Information Officer ng Sulu Provincial Government. Pero mamaya na yan, iaalay natin sa kanya kalahating oras. Pero i-discuss ko muna mga kaibigan yung isang napakalaking event na nangyari kahapon dyan sa lalawigan ng Sulu. Isa sa mga probinsya ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagsama-sama yung mga sultan. Yung 5 sultan. Mga legitimate sultan to hindi kasama dito yung mga nagpapanggap-panggap na sultan at nangongolekta ng mga pera sa kanilang mga tagasunod. Maraming nagpapanggap na sultan ginagatasan nila yung mga kaibigan, kunyari magpapamiyembro sa kanilang whatever na grupo. Tapos hihingian ng 100, 200 hanggang 500 para di umano'y membership fee. At ipapangakuan nila pag nakuha natin yung Sabah, lahat kayong mga miyembro magiging milyonaryo. Huwag kayong maniniwala dyan, racket yan mga kaibigan. 6 lamang yung sultan, yung lehitimong sultan dyan sa Sulu. At nagsama-sama sila mga kaibigan. Kahapon ito pang i-confer at i-designate si Dr. Sakurtan, yung dating gobernador ng Sulu, bilang si Datu Syabandar. At inappointin siya mga kaibigan na special envoy. Ibig sabihin niya na meron siyang authority, binigyan siya ng kapangyarihan na mag-represent sa Royal Council of the Sulu Sultanate. At itong mga lehitimong sultan mga kaibigan, kabilang si Sultan Ibrahim Q. Bajin, si Sultan Muedsul Lail Tan Kiram, si Sultan Muhammad Venisar Julkarnain Jainal Abirin, si Sultan Muisuddin Jainal Abirin Bajin, at si Sultan Fugdalun Kiram II. Napakaganda yan. Pero didiscuss natin yung mga kaibigan pero nais nating munang iparinig sa atin mga kababayan ang panimula ng programa. Grabe, ang daming maraming dumalo.
Siguro estimated crowd mga 3,000. Bukod dyan sa ginawa sa may covered sa gymnasium yata to ng Patikul. Nakatabi lamang ng Sulu Provincial Capital. Bukod dun sa 3,000 nagsiksikan dyan sa gymnasium, punong-puno rin yung labas. At naka-broadcast pa sa buong mundo. At marami ring media ang dumalo dyan sa naturang sa event. Pero bago ang lahat mga kaibigan, pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Mehol Sadain. Ito yung parang member to ng Royal Council of the Sulu Sultanate. At siya ang in charge sa Media Bureau ng itong Royal Council of the Sulu Sultanate. At para sa kaalaman ng lahat mga kaibigan, ito yung sinabi nitong si Attorney Mehol Sadain na dating commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos. At maganda at marami tayong ipaparinig. Unahin muna natin si Attorney Mehol Sadain, and then yung tagapagsalita ng Royal Council of the Sulu Sultanate, and then si Dato Kiram, and then si Abraham Sakili, and then sa huli ay itong si Dato Syabandar, si Dr. Abdu Sakur M. Tan, yung dating gobernador, napakasipag. Tignan natin kung ready ba yung ating audio nitong pagbibigay ng statement itong si Attorney Mehol Sadain. At napapakinggan tayo, may nagte-text na kagad sa atin ngayon. Dyan mula sa bayan ng Hulo. At nakikinig daw sila at nandoon daw sila kahapon dyan sa Patikul. Itong mga Abubakar family. Sino pa ba itong nag-text sa atin? Usman family. At nakikinig sila. Anyway mga kaibigan, pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Mehol Sadain. Wala yung audio natin. Asan ba yung asan yung technical natin? Hindi natin marinig. Itong sinasabi ni Attorney Mehol Sadain. Papakinggan ba? Wala. Pero mga kaibigan, tignan muna natin kung ano ang nangyayari. At yung walang nangyayari. Tignan natin kung bakit wala. Baka naman iniipit tayo ng Malaysia. Alam niyo naman tong Malaysia, seloso. Basta may kinalaman sa Sultanate of Sulu at yung claims ng mga sultan sa Sabah. Tignan natin. Andiyan na ba si Attorney Sadain? Attorney? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun sarili mo ampun. Mga pihak barbangsa, mga kanukuraan sindupaso, mga kamaumaasaan na mo iban katamanguran ha Islam, mga rakyat so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haadlaw hini, humadi liman sumaksik kita niyo, hapagmula liman pagdihil katarangan, kan Haji Abdu Sakur Mahailtan. Sinpar inumpungan barbangsa, sin Kasultanan Sulu. Amunahin pagtawag taha bahasa Anggalis, Royal Council of the Sulu Sultanate. The Royal Council formed on April 8, 2016 when the 5 heirs of the throne of the Sulu Sultanate, namely Sultan Ibrahim Bajin, Sultan Mujzullail Tan Kiram, Sultan Muhammad bin Zulkarnain Jainal Abirin, Sultan Muizuddin Jainal Abirin Bajin, and Sultan Pugdalun Kiram II signed the Covenant of Unity
to highlight their desire to stand as one Sultanate of Sulu and herald its days of glory and authority befitting for the Sultan to be called Zillullah fil Ard, or the shadow of Allah on earth. The Sultanate has always been the pinnacle of rule and political empowerment of Lupa Sug and Rakyat Sug. Under the governance of the Sultanate, Sulu enjoyed ties with and gained respect from our neighbors in Malaysia, Indonesia, and Brunei, and as far north as the Chinese dynasties and the Turkish Sultanate, and west from the different European countries. Such status deserved in the past and continues to be deserved until the present the respect of the Rakyat. This is because the Tausug know that the Sultan's power and authority proceed from Allah subhanahu wa ta'ala and are to be exercised for the benefit and interest of the Rakyat. Conscious of this role of the Sultanate and the royalty, the heirs to the throne of the Sulu Sultanate have come together to forge unity and instill dynamism in the Sultanate, and once again serve as a guiding force in advancing the cause of the Rakyat Sug. This unity was fostered to a great extent, to a great degree, by the leadership, wisdom, and sponsorship of Haji Abdul Sakur Mahailtan, former Vice Governor, former Governor, former Congressman of Sulu, and now a statesman of the Rakyat. Hangkanda, tanda sing panghalga, hahinang suko kya pagsangsaan, Haji Abdul Sakurtan, apagpahambuok sin mga radya muda sing kasultanan Sulu, yari mihaon manggula liwan mangdihil katarangan, kan Haji Abdul Sakurtan, hinpar inumpungan barbangsa at tungod mga parakala masabot daha pakaradyaan adlaw hini. Please take note, with all due respect to our bihag barbangsa, we stress that in giving this honor, title, and authority, the Royal Council is aware that royalty is always inherited. It cannot be otherwise, but royalty can also confer title on deserving people. It does not turn the recipient into royalty, but it vests him with authority to function in behalf of royalty. Abahasa Tausug, hinpihak barbangsa, manuntunan dayha dugo, wayroon na dugay. Di makajari harugaing padanan, sa kawa, hin mga barbangsa makapanghil gulalan, ay siyo-siyo na hinhabikilan nila mapatut, dihilan at awatukbalan. Di mahinang barbangsa hinta ukyatukbalan gulalan, malaikan, kapatarangan siya, kawasa, magwakiliwan magsuluhan ang mga barbangsa. That is the short of it. Amo na ini parakala yadil na to adlaw hini. Adlaw simpagsaksi, hapag sarang sukul simpang irumpungan barbangsa, iwan pangwakil, iwan pagdihil katarangan, pahambuok na kura sin Rakyat Sug, Haji Abdul Sakurtan. This day of conferring honor and granting specific authority, along with the corresponding title of the two Shabandar, as the Royal Council demonstrates its gratitude and takes bold steps to move forward and gain momentum to achieve its avowed goals. Bangman dapat hidayatan, iwan pagparakatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inpal inumpungan, iwan rakyat, mahuli magsukul kanyang katan. Assalamualaikum.
Alright mga kaibigan, ayan si Attorney Mehol Sadain at ipinaliwanag niya mga kaibigan ang itong ika nga ay yung naganap na conferment kay Dr. Abdu Sakurtan, yung dating gobernador ng Sulu bilang si Datu Syabandar ng Royal Council of the Sulu Sultanate. At dinesignate din siya mga kaibigan na special envoy. Ibig sabihin niya na binigyan siya ng kapangyarihan na mag-represent sa lahat ng mga sultan sa ilalim ng Royal Council of the Sulu Sultanate sa lahat ng official functions sa Pilipinas at sa abroad. At pakinggan natin yung spokesman naman ng Sultanate ng itong Royal Council of the Sulu Sultanate sa kanyang sinabi. The Sultanate of Sulu, who have formed the Royal Council of the Sulu Sultanate, would like to extend our deepest and sincerest gratitude to Haji Abdusakur Mahail Tan for initiating the unification of the royal families of the Sulu Sultanate. Through the efforts, the faith, and the persistence of Haji Abdusakur Mahail Tan, what was once only a dream is now a reality. The unification of the royal families ushers a new era in the proud history of our people. The Sultanate is once again poised to serve as a beacon of light for our people and a symbol of unity and strength. We are conscious of the fact that the unification is just the first step. There is still so much to be done. We are confident that through our continuous labor and cooperation, and through this simple conferment of title and the corresponding grant of authority, great things can once again be expected from the Sultanate. We would like to thank you again for the support and the affection you have shown the Sultanate and the Rayat. May Allah continue to bless you and keep you safe, and may He always guide your path with His light. Finally, the Sultan's wish to convey to all of you and to the world, we are united, we are committed, and we will move forward. Thank you. Alright mga kaibigan, malinaw yan. We are united. Yan ang sinabi ng tagapagsalita ng Royal Council of the Sulu Sultanate. Dahil alam nyo naman, itong first time to at saka very historical. Dahil nagka-agree, nagkasundo lahat ng mga sultan, yung mga legitimate sultan of Sulu. At nagkaroon sila nitong Royal Council of the Sulu Sultanate. At dinesignate nila mga kaibigan si Dr. Sakurtan, yung dating governor ng Sulu, bilang special envoy. At binigyan siya, confirmation sa kanya, isang Datu Syabandar. Ibig sabihin niyan yung siya, leader, at yung bandar ay isang lugar. So siya ang leader ng lugar. Pakinggan natin yung pahayag, maiksing pahayag naman ni Datu Kiram, and then later on, etong si Abraham Sakili. At maganda yung mga sinabi nila. Ito ay importante upang maintindihan ng ating mga mamamayan sa buong Mindanao, na kung saan ay abot ang ating broadcast at sa mga tausug sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Pakinggan natin itong si Datu Kiram. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The Royal Council of Sulu Sultanate Royal Council of the Sulu Sultanate conferment and designation in recognition of his valuable contributions and services rendered for the development of the province of Sulu
and his continuing advocacy to uplift the welfare of the Raayat of the Sulu Archipelago and regain their rightful place in history, and for his extraordinary efforts in forging the historic unification of the Sulu Sultanate. By the inherent power we are here possessed, we confer upon Abdul Shakur Mahail Tan the rank of Datu Sabandar and designate him a special envoy of the Royal Council of the Sulu Sultanate with the specific mandate to represent the Royal Council of the Sulu Sultanate as a special envoy. May the Almighty Allah always guide your path. Given this 29 November 2016 at Lupasu, signed Sultan Ibrahim Q. Bajin, signed Sultan Muizzul Lail Tan Kiram, signed Sultan Muhammad Vendizir Zulkarnain Jainal Abirin, signed Sultan Muizzuddin Jainal Abirin Bahji, signed Sultan Kiram II. Alright mga kaibigan, ayan yung binasa nitong si Dato Kiram, ang Royal Council of the Sulu Sultanate Conferment and Designation. Meron tayong kopya niyan at nakalagay dito itong conferment and designation na ibinigay ng Royal Council of the Sulu Sultanate is in recognition, ito nire-refer nila kay Dr. Abdul Shakur Mahail Tan, in recognition of his valuable contribution and services rendered for the development of the province of Sulu and his continuing advocacy to uplift the welfare of the Raayat of Sulu Archipelago and regain their rightful place in history, and for his extraordinary efforts in forging the historic unification of the Sulu Sultanate. By the inherent powers we here possess, we confer upon Dr. Abdul Shakur Mahail Tan the rank of Datu Sabandar. Wow! And designate him as special envoy of the Royal Council of the Sulu Sultanate with a specific mandate to represent the Royal Council of the Sulu Sultanate Special Envoy. Kita nyo naman mga kaibigan, talagang napaka-historical yan. At kauna-unahan to sa buong history ng Sulu, especially itong mga sultanate. At yung sinabi naman ni Abraham Sakili mga kaibigan, medyo mahaba-haba to pero napakahalaga nito dahil dito nakapaliwanag lahat kung anong powers ang ibinigay kay Dr. Abdul Shakur M. Tan na ngayon ay Datu Sabandar. Pakinggan natin mga kaibigan ang sinabi nitong si Abraham Sakili. Alright mga kaibigan, napakinggan nyo naman yung kaganapan dyan sa lalawigan ng Sulu ng ma-designate itong si former Sulu Governor Shakur-Tan na isa ring pilantropo mga kaibigan ng Royal Council of the Sulu Sultanate at isang malaking isang malaking karangalan dahil itong si Dr. Shakur-Tan ay talagang kilalang napakagaling, napakatalino at isang pilantropo. At so sinabi naman ng mga sultan na talagang common choice nila itong si Shakur-Tan, yung dating governor mga kaibigan ng Sulu Province bilang Datu Sabandar at Special Envoy. At kaya mga kaibigan, ay katulad ng ipinangako natin kahapon, kasama natin si Mr. Bong Abing, yung Public Information Officer ng Provincial Government ng Sulu. At siyempre kayo nakikinig pa rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Pero bago natin napuntahan dito si Bong Abing ay mag-commercial break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga.
Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanauExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXXX Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, kayo'y nakikinig pa rin sa paborito ninyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga at napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. At gayon din mga kaibigan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa Sabah. Especially dyan sa Central Mindanao at naka-monitor sila sa atin yan. Pero Mr. Bong Abing, batiin mo muna yung mga nakikinig sa atin at libo-libo tong naka-tune in sa atin ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat and sana po ay mabigay namin ang dapat ninyong malaman tungkol sa topic na ito. Tungkol sa pagbibigay ng tinatawag nating honorary datu status. Itong si former Governor at Vice Governor Abdul Shakur Mahiltan, na siya nga po ay binigyan ng honorary datu na ang pangalan po ay Shabandar, meaning siya a person that governs, and bandar meaning isa pong lugar. Ito po ay binigay sa kanya, hindi po ito forever, ito po ay may taning, 10 years po. So, para po maliwanag, meron po itong term na nakaatang. Alright. Kahapon hindi natin natapos yung ating discussion dahil naubusan na tayo ng oras. So i-discuss natin itong designation at conferment kay Dr. Shakurtan. Ano ba ang what's in store for Sulu? Well, unang-una siguro sa mga meron naman pong ang mga sultan, no? Pero siyempre dahil po tayo sumusuporta sa provincial government, ay sumusuporta po sa Sultanate, sa Royal Council of the Sulu Sultanate, para po kasing ito po ay ang provincial government ay full support dyan. Kahit na po si Governor pa, noon pa yon, at si Governor Toto ngayon, wala pong pagbabago sa suporta sa kanila. So kung ano pong makakabuti, yan po ay talagang ipinupos din ng provincial government to support yung ating mga sultanate, because ito ang tinatawag natin ng mga elders ng Sulu. Oo, at saka hindi lang mga sultan ang nandoon, kundi yung mga different ulama, yung si Grand Mufti, His Eminence Abdul Baki, at iba pang mga scholars. At saka yun mga makikita, nandoon ka, na witness mo na talagang ang tao, iba-ibang sektor, iba-ibang tawag nating antas kung paano sila mag-debate, minsan yung magkakaaway pa. Pero sa mga ganyan is talagang suportado nila itong Royal Council of Sulu Sultanate, dahil ito yung elder nga ang tawag nila. Ito ang pinaka-elder niyan, itong dating isa sa mga sandigan o haligi ng Sulu. Oo. At kung matatandaan mga kaibigan, Mr. Abing, ito rin yung nagkasundo ang lahat ng mga sultan noong April. This year lamang, ginawa dyan sa Garden Orchids Hotel sa Zamboanga City, at si Governor Dr. Shakurtan din ang siyang nag-initiate itong Unity Covenant. Yes, kasi siguro nasimulan naman yan, hindi lang naman nung time na yun. Kasi nakita nung governor pa siya at nung vice governor pa siya, napansin niya na talagang dapat pag-isahin ang mga tawag nating mga sultan ng Sulu, yung mga pinatawag natin mga this generation ng mga royalties ng Sulu. So dahil nga ang isa lang naman na nakakapag diyan ay dahil sa kanilang pagkakaroon ng kanya-kanyang claim. Dahil din naman sa tagal ng panahon at sa mga pangyayari. So ito nga ay dapat nila ding ma-resolve. Okay. So dahil sa ngayon siguro sa mga susunod na panahon magkakaroon din tayo ng resolution diyan. Pero sa ngayon, at dahil nga siguro kailangan pa nila mag-usap ng mas maano, so minabuti po ng ating butihing former governor na Abdul Shakur M. na pag-isahin nga sila. At yun nga po ay nangyari noong April. At na-witness mo ninyo, ando doon ka dahil inimbita kayo doon para ipakita nga sa ating mga tao na
para ito isang makita na ang mga taga-Sulu at ang kanilang mga tinatawag na taumaas o elders ay nagkakaisa. Oo. Simula pa lang naman ito. Yun ang dapat ayusin dyan, magkaisa muna. At para sa kapakanan ng mga nakikinig, Mr. Rabing, mga kaibigan, ito yung mga sultan na siyang nag-confer kay Dr. Sakurtan at nagbigay ng powers dito at sa kanyang pagiging special envoy. Unang-una si Sultan Ibrahim Bajin, Sultan Wedsul Lail Tan Kiram, Sultan Muhammad Venisar Julkarnain Jainal Abirin, Sultan Muisuddin Jainal Abirin Bajin, at si Sultan Pugdalun Kiram II. Ito yung mga lehitimong mga kaibigan. Ito yung mga lehitimong sultan na siyang heirs to the throne ng Sulu Sultanate. At sinabi rin ni Sultan Bajin na talagang nagkaisa sila sa pagpili dito kay former Governor Dr. Sakurtan upang i-designate na special envoy. Ito ay dahil sa, in recognition of his valuable contributions and services rendered for the development of the province of Sulu and his continuing advocacy to uplift the welfare of the Rayat of Sulu Archipelago and regain their rightful place in history. And of course, for his extraordinary efforts in forging the historic unification of the Sulu Sultanate. Yan ang sinabi ng Royal Council of the Sulu Sultanate. Kasi siguro nga din, maidagdag ko, ito ding paggawad ng tinatawag ng authority at conferment na status bilang isa sa mga tagapagpamahala or tagapaglakad ng mga affairs ng ating ng Royal Council of the Sulu Sultanate. Binigay nga kay Dr. Abdul Sakur M. Tan, ang ating former na mahal na gobernador ng Sulu. Yeah. Ito din ay tanda din ito ng pagkakaisa. Pagkakaisa, kasi kung hindi sila magkakaisa, malaking parte kasi ng pagsulong ng Sulu ang Sultanate. Oo. Isa ito Historical sa mga yan, di ba? haligi. Oo, at kaya nga nila napili ang ating mahal na Sakurtan dahil dito po kung makikita nyo dapat po kasi may capacity ang siyang maglalakad ng mga affairs ng kasultan-sultanan natin dahil hindi po ito mga birong birong tungkulin. At isa pa maulit ko, wala po itong sweldo. Hindi po ito siya babayaran o may tatanggap ng parang bayad sa kanyang ito po wala po itong halong pero talagang ina-advocate naman ni Dr. Sakurtan, ni Dato Syabandar yung historical rights, culture, lahat ng hindi lamang ng Sulu Sultanate kundi yung buong tausug. Yun nga, buong mga Muslim. Kasi may mga tinatawag tayo mga claims yan baka mapunta doon sabihin sa mga but these claims po ito wala pong mga kontrata, may mga party tayo ganoon. Ito po ang lahat ay kung meron mo po tayo katulad po ng masabi natin sa Sabah, marami pong diyan, pero ito po naman sa pang-ibabaw lamang, hindi naman po natin tatatsin kasi alam naman po ng lahat na yung Sabah claim ng Sultanate. So, kung meron pong mangyari dyan, ang stand lang po siguro ng ating kasultanan at si Dr. Abu Sakurtan ay mapunta sa tao. Sa tao, tama, ang makikinabang sa kung anumang mga natawag nating tulong, resources na makukuha natin sa mga pagtakalakay natin ng usaping yan. Oo nga. Kailangan din na, itong pagkaka-designate kay Dr. Sakurtan ay siyempre, malaking pakinabang dito ng buong Sulu at mga iba pang probinsya na nasa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siguro din dapat mapansin ng ating mga kasama natin din ng mga Muslim na dapat din suportahan nila ang ganitong klaseng endeavor ng ating Royal Council of the Sulu Sultanate dahil kung mapapansin mo, ito ang unang inatawag nating monarchy na na-establish dito sa Southern Philippines na naging actually hindi nga ito monarchy, ang tawag nila dito ay galing ito sa mga
nakakaalam na mga kaibigan natin na miyembro ng royal family na ito ang tinatawag nilang empire. Oo, empire ito na mayroong sariling pakikipag-ugnayan. Meron silang sariling pakikipag-ugnayan sa mga iba-ibang mga bansa. Ito ay tumatayong bilang isang entity noon. Kaya nga medyo mabigat ang usapin na ito dahil kung titignan mo sa history, ito ay isang empire. Hindi ito basta-basta lang na probinsya o Ito ay isang imperyo na nagkakaroon ng mga commercial deals sa China. Tama. Sa mga siguro isa dapat siguro nating gawin ipaalam muna sa mga tao muna kung ano ba talaga kasi maraming hindi nakakaalam. Tama. Kahit na yung mga kabataan minsan sa Sulu, yung iba hindi talaga nila narinig kung paano formal na monarchy to, di ba? Parang sa Malaysia. Empire. Actually, sabi ni Dr. Abdul Sakur Tan kung siya ay magsasalita tungkol nga dito, ito ay isang empire. Ganon din ang mga miyembro ng mga Royal Council. At saka ito, sinabi na, nilinaw ni Sultan Bajin na wala silang balak na mag-resort sa isang violent actions upang ma-reclaim yung soberenya ng Sabah. At sinabi niya lahat ng ito ay pag-uusapan sa isang negosasyon sa bansang Malaysia. Malinaw yan sinabi nitong si Sultan Bajin on the sideline ng confirmed kay Dr. Sakurtan. At nilinaw din ni Datu Syabandar Abdul Sakur M. Tan na ito ay ang kapakanan ng lahat, peaceful solution at walang kaguluhan dito. Lahat ng mga kaibigan ay puro sa legal at actions at negotiation sa Malaysia. Yan nga ang ating ang target ni Datu Syabandar. Ito nga po isang nakikita niya na gusto niyang bigyan talaga ng at least mayroong dissenting kabuhayan ng mga tao sa Sulu. Kung mapapansin mo kung sa ating namang sa governance ay magagawa yan kaso talaga lang mahirap tayong bansa Ang ating mga resources kahit ang gobyerno gustong gumastos, medyo makikita mong meron ang ekonomiya natin wala pa tayong sapat na kita para suportahan talaga itong lalo na yung mga nahuhuling probinsya katulad nitong sa mga autonomous region ayon sa data. Ang kinukuha ko naman ay data na ito daw ay medyo mababa ang kumbaga sa economic standard mababa ang kanilang So yung iba nga daw ay era dependent na tinatawag na parang yung allotment na binibigay ng internal revenue allotment na ibinibigay ng national government, no? Kaya nga itong si Presidente Duterte ay nagpo-push ng federalism. Pero sa federalism tignan natin kung maganda total. Nandiyan na yan nandiyan si President Duterte sana maging maganda. Kasi mahirap naman magbigay tayo ng opinion sa isang bagay na hindi natin panaintindihan kasi lalahad pa naman yan para lumiwalag kasi. Pero maraming mga Muslim, maraming mga tausug din ang hindi nakakaalam kung ano ang sinusulong ni Pangulong Duterte. Kasi pero ang pagkakaalam nilang ng mga Muslim na itong Mindanao ay aming lugar at kayo mga Bisaya ay sinakop ninyong aming lugar at kami ang rightful owner nito. Ito rin ang sinabi ni Pangulong Duterte. Pero siguro sa isang banda, actually ang stand dyan, especially ni Dr. Abdul Sakur Tan ngayon, si Datu Syabandar, actually kung mapapansin mo, siguro narinig mo na sinabi niya na wag bigyan ng special treatment ang mga taga-AMM. Kaya nga yung National Commission of Muslim Filipinos, ayaw nga niya, pero parang nagkakaroon ng bakit walang National Commission nun. Parang tinatawag natin Christian Filipinos, tama. So meron tayong parang bias na kagad, meron tayong, di ba, parang tinatawag na para tayong parang minority ang mga Muslim. Pilipino naman lahat tayo. So ang ibig sabihin nun, magkaroon na dapat ng equal footing lahat. Hindi naman tayo kailangan mag-distinguish ng, di ba? Meron tayong tinatawag na ina-identify natin ito So, kung sabi nga niya, kung pagbibigyan lang ang mga taga Mindanao na ngayon na pagbigyan kay President Duterte, mga presidente na, at kami nagpapasalamat din sa presidente pala dahil sa mga pinangako niyang tulong at mga yung dumadating ng tulong ngayon sa
sa Sulu. At ito'y lagi namang sinasabi ni Governor Toto Tan, na kasalukuyang gobernador ngayon ng probinsya ng Sulu. So, at nangako naman si Presidente na marami pang tulong, mga ospital. Dahil ang ating ospital ay ipapagawa. At Ito yung yung may pong extension hospital, Integrated Provincial Hospital. gagawing level 4, sabi niya. Anong ibig sabihin ng level Ay, 4? malaki na yun kasi May tagdag budget, may Level tagdag 1 na lang mga ngayon. rooms, di ba? may teaching capacity. Pero ito'y pero isang mataas na antas na ospital, hindi lang siya yun ang sinabi ni Secretary Piñol nung Okay, oo. Anyway, tignan natin. Pabayaan mo na natin itong issue ng conferment kay Dr. Tan. Anyway, special envoy na siya ng Royal. Ito naman ay may kung yung sigurado kung may mga susunod na hakbang yan para maipaalam, ay sasabihin natin dito. Of course. Oo. Tsaka ano ito to? naman ay simula pa lang Oo. at yung mga hakbang ay pag-usapan na. At ang balita ko, China yata ang lang medyo meron yatang engagement sa China. Pero kasi nandito doon nakalibing yung ating sultan. Yun lang, Diba? kasi meron yatang mga pasabi o mga official communication na ipinarating doon. Ang hindi kasi alam ng maraming mga Pilipino, bago pumasok ang mga Kastila, ay yung mga Chino, nandiyan na nakikipagkalakala na mga kaibigan yan, sa Sulu. Totoo yan. Diba? Actually nga, yung Zamboanga naging Moro capital, Moro province ng Zamboanga. Diba? Talagang ang Mindanao hanggang Luzon, Visayas, Mindanao, nasa ilalim to ng mga Muslim. Ang Royal Council nga, yung Sulu Sultanate nga, ay talagang napakalaki at hindi naman siguro na ito naman ay na-dokumento historically na at maganda ang kanilang kalagayan noon. So, ito nga lang ating tinatawag nating colonization ng mga foreign foreign people na or foreign race Ito mga invaders. dito, na siyang nag-interest ng ating mga indigenous resources na tinatawag natin. Tama yan. So sa ngayon nga kaya si President Duterte pinapakita niya yung mga sa mga Buddha na pangyayari doon. Correct. I think that is a recognition of what has happened before, na dapat meron tayong recognition dyan na dapat huwag kalimutan para hindi na para ito ba'y maging isang parang palagi nating maging sa alaala para hindi na maibalik. Halos sa linggo-linggo, mga kaibigan, pinapatawag ni Tatay Digong Duterte si Governor Toto Tan at saka si Dr. Sakurtan para mag-lunch o kaya mag-dinner lamang sa Malacanang at mag-usap-usap. Pero kasama ang mga mayor pati. Kasi ayaw naman iwan ni Governor Toto Tan yung kanyang mga mayor. Kaya sabi niya kay Tatay Digong, Tatay Digong, isama natin yung mga mayors kasi kasabahan natin to. Hindi kasi ang doon, kailangan malaman din ng mga mayor, baka masigurado itong pinag-usapan. Alam nila. Maraming chismis kay dating Governor Sakurtan. Meron akong naririnig, baka daw ma-appoint na assistant and secretary o undersecretary ng DILG. Kaya biglang buhayin ni Tatay Digong yung Presidential Office of the Presidential Assistant on Mindanao Affairs o PAMIN. Lumulutang yung pangalan ni Governor Sakurtan. Meron niya nagpunta doon si Secretary Piñol noon. At ito yung tinatawag natin na meron siya pinapropose na isang barang body na especially natututok sa assistance diyan especially sa Basulta. Isang group of bodies yan na Region 9 na ang tawag nila siguro matanong natin, wala sa aking pero nandito sa aking mga vlogs pero bubuksan ko pa, ay isang parang body na magpo-concentrate on the assistance na ibibigay sa development Basulta. efforts, peace and development efforts. This is isang holistic approach sa agriculture, health, yung social, yung mga social services na yan. Inaisa-isa ni Secretary Piñol yan, even education was mentioned. So ito nga, dumating nga yung sa ating sa isang eskwelahan sa ating lalawigan. So ito yung siguro yung simula na at sana masunod yung plano. Kung masusunod kasi, meron talagang at least magandang simula. Knowing si former Governor Sakurtan, napakasipag niyan, tsaka matalino. Ayun ang kaibahan dyan, masipag na, matalino pa, workaholic pa.
At hindi kasi minsan na underappreciate pa ay yung mga ginagawang mga development efforts sa Sulu dahil sometimes kasi mahirap yung magagawa ka ng development tapos pupuluhin ng ibang tao talaga po mahirap mag-ayos. Yung Abu Sayyaf dyan, sa kabundukan lang naman ng gugulo yan Di ba? Kaya, maraming proyekto mga kaibigan itong si Governor Toto Tan, hindi lang nalalaman ng media. Kasi nasa Facebook lahat ang kanilang mga accomplishments. Ay, nga. May Facebook ba, PIO? Yes, sa province of Sulu, ay madami naman tayong followers. Yun. Actually, hindi lang naman dito, ang akala nila mga taga-Sulu lang. Hindi taga-Sulu, kung tinitignan ko yung demographics niya, umaabot dito may sa Middle East, may pa Alaska, may sa Ireland, may sa US. So, actually, nakita ko nga yung isang ano bang lugar ito? Mongolia, mayroon pang... Okay. So, medyo... Alam mo naman, di ba, meron tayong analysis doon. So, medyo diverse yung ating kasi lahat yata ng... Hindi kasi kabit-kabit na mayroong kausog na nakapag-asawa ng Pilipino, Amerikano. So, alam niyo, ibang Japanese mayroon doon. Napakaganda kayo mga kaibigan ng lalawigan ng Sulu. I-compare it mga 20 years ago, ang laki ng diferensya. May mga, ito naman hindi ako magsasabi, pero yung mga nakabisita. Actually, nakalimutan ko pala, may mga taga-Davao tayo na bumisita rin doon, mga estudyante. At sinanong ko nga sila. May mga photographers ako nakita rin, di ba? Ayun nga, mga taga-Davao. Luzon and Davao. So, meaning, ang Sulu ay talagang pinapapuntahan pa lang kasi mga taga-Davao ito, kay Duterte, President Duterte ito. Hindi, sinanong ko sila, hindi ba kayo takot dito? Hindi, very educational ang pagpunta namin doon. So, nagpunta sila sa iba-ibang sites, pinisita nga nila yung parang monument doon ng ating royal family, yung pinakaunang libingan ng isa sa mga founders ng ating sultan, yung Kahabaginda Shrine na Buddha to. So, yun lang kanilang ipinunta. So, actually, it's one of the tourist attractions doon but unfortunately, because of yung negative publicity and the... Siyempre, tourism in itself will always be ang pinaka-bottom line yan is service. Yung mga ibang alagad kasi ng media kung gumawa ng balita, parang caveman yung mga nakatira sa Sulu, parang nabubuhay sa sa kandila lamang. Pero dapat nating aminin na medyo, siyempre, since tourism nga, kasi sinisiraan gusto ko sanang point out na ito'y matagal na ang island province actually, kung walang tourism, mahirap. Kasi yan ang pinakakita mo tayo naman, napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Siguro pwede bang imbitahin yung mga travel vloggers at photographers. Ang dapat imbitahin natin yung investor. Kasi, actually, investors will come, second kung maganda na yung, may nakikita sila mga gandang tourism stories. Hindi naman yun ilang sa kanila. Alam nila yan. Investor sila, nag-i-scan yan But the apprehension of investing there because of... Ano bang pwede ma-invest sa Ang alam ko, San Miguel, magtatayo ng power plant yan. At saka, ano pa ba? Madaming gustong, actually, ito'y sinabi nga ni Presidente, isa sa mga proyekto ng mga kumpanya doon, ang hiniling niya sa mga ating negosyante dito sa Pilipinas ay yung 2 ospital. Pagamutan. Ito'y ayusin nila. Yun ay ano bang ginagawa ng Department of Health? At saka ng ARM? Yung kaya po nabinbin yung sa may Maimbong kasi medyo naibigay lang 4 million nawala na ho yung iba. Hindi po dumating sa lalawigan. Talaga? Nakakupit pa. Nakakupit ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yun nga po ang inaano dahil yun nga po naggastos na po si Governor Toto. Governor Toto at si Vice Governor Abdul Sakur. Yung ating pong si Dato Siabanda, sila po yung namula na doon. Yun nga, tapos hindi po dumating yung pondo. Awawa talaga to si Governor Toto. Mga iba dyan, pag magbibigay ng pondo, may bawas pang ilang 10%, 20% for the boys. Nabanggit din sa'yo na yung hindi pa siya nababayaran ng sa may ibang proyekto. Pero hindi naman nakikita mo may pakiramdam Ang gusto lang na para masimulan, ang kanyang inaano lang is hindi masimulan yung iba pang proyekto. Kasi dahil hindi pa siya nababayaran mga kaibigan, kung ikukumpara ninyo Zamboanga sa Sulu, at maganda naman ang Sulu, yung mga pailaw nila sa kalsada, solar power.
At may sensor. Pag walang tao, nagdidim siya ng konti. At pag may dumaan na tao sa sakyan, magliliwanag, super liwanag, halos buong hulo. Yes, ito ay... Patikol at Maimbo, di ba? Mabuti napansin mo yun, Oo, ang ganda. Ito ay binigyan po, lahat po ng munisipyo binigyan ni Governor Toto na itong solar power street lights. Ito po ay, bali, binigyan po niya bawat munisipyo ng, unang po ay tigta 30, as dinagdagan. Ayun nga po, hindi ko na alam kung anong track kasi nung una 30, 20, tapos bawat munisipyo, all 19 municipalities ng Sulu. Maganda Ito ay binigyan niya. So, yung cost naman medyo, alam niyo naman siguro ako sa market, hindi ko na babanggitin, pero initially, she gave 30 solar powered streetlights sa bawat munisipyo, 19. Every municipality receives. Pero kulang pa rin yun, siyempre. Dinagdagan pa. Actually, aminin ko sa'yo, na-lost track na nga ako kung ilan ang binigay niya. At saka maraming negosyo sa Hulo. Ang dami akong nakita, mga kainan, mga tindahan. Ayun lang. Marami ng mga buildings. Meron pang Hua building. Akala ko nga Chongwa yun eh. Yun? Ang Hulo naman kasi alam mo, progress sometimes hindi mo naman talaga. It is always ongoing. Tama, So, hopefully, ang nakita ko lang, mabalik ako dun sa ating mga bisita sa Davao, they never expected daw na gano'n ang Sulu. Akala nila katulad ng report ng balita. And they were roaming around. Actually, pagkagaling sa Patikul, Barangay Patikul, punta naman sila sa Indanan, which is sa balita, ito yung medyo mga notorious na areas. But ano naman, every area naman has their own violente na gano'n. Pero sa Sulu naman... sa Maynila nga, gulo-gulo eh. Maglakad ka lang, ma-hold up ka na. It is more frequent sa Manila because dito, hindi siya, kaya nga lang highlighted talaga. Naka, wala na tayong oras. Mr. Abi, available ka pa ba bukas? Masarap pag-usap. Anyway, holiday naman. Babalik ka na sa Sulu. Ako ay mamonitor ko yung, siguro tayo magbibigay din ng iba pang mga kaalaman sa ating mga ibang kasamang sa media. Ay tatawag ako kung ano. Pero diba, mai-plug uli. Sige. Sa mga nakikinig po sa mga taga-Sulu po na nakikinig ngayon sa programa ni Al, sa Sabado at Linggo po, meron pong basketball clinic. May mga basketball instructors po na pupunta doon. Mga technical people ng basketball para turuan po ang kabataan. So, kindly, pwede po kayong mag-rehistro ngayon. Ang tinuturuan po is 3 up to 12 years old. So, kung ang anak nyo ay 3, yung category up to 12 years old, tuturuan po yan. Meron ba liga sa Sulu? Ay, siguro, pagkatapos ito, because alam mo naman si Governor Toto. Sportsman yan eh. Sportsman yan. So, kahit na sabi nga niya, magtuhod niya. Alright. Siya ay varsity ng Lasal. So, unuulit ko po, iniimbitahan po mga magulang para po sa ating mga kabataan dyan. 3 to 12 years old po, please register po. Hanapin nyo lang sila Eugene sa provincial government, sa Sulu Provincial Capital. I-register nyo po ang pangalan ng inyong anak at punta po kayo sa gym sa may Hulo Municipal Hall, sa Hua Building. Alright. Doon po, magsisimula po tayo. Bibigyan naman kayo ng particulars doon. May libreng bola. Bibigyan po kayo ng mga libreng gamit. Wow. 2 days po ito. So, mga highly technical referees, hindi lang po basta mga tao ang kinuha niya. Talaga po nagta-training from Milo. Okay. Maraming salamat, Mr. Bong Abig, mga kaibigan, ang Public Information Officer ng lalawigan ng Sulu. At huwag niyong kalimutan, bisitahin yung kanilang Facebook account sa Province of Sulu. At makikita niyo dyan ang lahat ng impormasyon about sa lalawigan, ang mga larawan, nandiyan po lahat ng mga projects nitong masipag na si Governor Toto Tang. Wala na tayong oras. Naku, sana bukas pag-usapan natin ibang issue na naman. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, isa pong mainit ng Huwebes ngayon. Naku, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakinig na sumubaybay sa ating programa, ang Radyo Mindanao. At salamat sa aming sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, ang Center for Culinary Arts sa Davao City, at siyempre ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Hanggang bukas mga kaibigan, ito po niyang panglingkod, Alasinto, nagsasabing I love you, mama, chup chup, see you tomorrow.
Bakit yung tourism mo, maibigay mo, huwag mo maibigay mo. Alam mo si Kayla,